Ang una po natin gagawin na mag-i-install po muna tayo ng ating printer driver. So, locate po muna natin kung nasan po yung ating driver. So, ang ating pong driver ay nakasave po sa ating flash drive. Click po natin itong Start. And then, File Explorer. And then, ito po yung ating flash drive. So, ang model po ng ating printer ay L5290. So, click po natin yung ating driver. Click OK. And then OK. Then agree. And then OK. Sa pag-i-install po ng ating printer driver ay depende po ito sa ating model na gagamitin. So, iba-iba po kasi ang mga model ng ating printer. So, click po natin yung OK. And then, close natin siya. So, i-check po natin kung na-install na po natin yung ating printer. Search po natin. Printer. Click po natin siya. So, makikita po natin dito is Epson L5290 series. And then, close. So, dahil po server 2019 ang ating pinaglagyan ng ating printer, so meron po tayo mga problem na nakakukuha gaya po ng mga no compatible driver para po sa ating server 2019. So, pwede po tayo magpunta sa ating regedit. HK local machine, system, current control set, then control, and then print. Click po natin yung print. And then right click po tayo dito sa ating loob. And then new. Pagkatapos pindutin po natin DWORD 32-bit value. So ang lalagay po nating name dito is bawal po tayo magkamali. R, P, C, A, U, T, H, N, level, privacy, enabled. So makikita po ninyo, so dapat po tama po yung spelling niya. Kung hindi po ito tama, so hindi rin po gagana yung ating registry editor na ginawa. So RPC, AUTHN, level, privacy, enabled. And then close. So i-restart po natin yung ating server. Ngayon naman po, pag-restart po ng ating computer, is punta po tayo ng tools. Punta po tayo ng group policy management. And then under po ng ating forest, and then domain, then williams.local, and then Aranea department. And then punta po tayo dito sa loob, right click. And then under po then under po ng ating forest, domain, williams.local, and then Aranea department, right click, and then create a GPO. Pangalanan po natin siya ng printer. And then, okay. So, meron na po tayong GPO na printer. Then, close. Punta po tayo ng tools. And then, print management. Punta po tayo ng print server. Then, printers. So, makikita po natin na dito po yung Epson L5290. Click po natin siya. Right click. Then, properties. And then, sharing. Share this printer. Then apply.
na security. Lagay po natin dito, user, yung ating ginawang mga users kanina. Check name, highlight, and then OK. Click OK. So, click po natin yung user 1, 2, and 3. So, isa-isahin po natin. User 1, then allow po natin yung manage documents, then manage this printer, then special permission, then apply. Ganon din po sa ating user 2. Apply. And then sa ating pong users. Then apply, and then okay. So right-click ulit po natin yung Epson L5290. And then deploy with group policy. Then browse. Aranaya department. And then printer. Click OK. Check po natin yung dalawang box. The user that times GPU applies to per user. And then the computer that this GPU applies to per machine. And then add. And then apply. Click OK. OK. So yan. Punta ngayon tayo sa ating Windows 10. So sa ating pong Windows 10, pasok po tayo sa ating user. Type po natin cmd. Type po natin gp update. Space / force, and then click enter. And then click po natin Y, and then click po natin is Y, and then enter. And then pasok po ulit tayo sa ating user, password user _0001. Enter. Punta po tayo sa search. Type po natin printer. So makikita po natin is naka-install na po yung ating Epson L5290 series on server. Ibig sabihin po niyan, ito po yung printer na naka-install sa ating server. Then close natin. Gawa po tayo ng text document. So, type po natin print from Windows 10. Ngayon, magbubukas po ako ng printer. Buksan po natin yung see what's printing nito para makita po natin kung po ito po ay nagpiprint. Then, file, and then print. Then, print. So, makikita po natin is nagpiprint po siya.